Inadapt tayo ng Panginoon at binigyan ng karapatan na makatawag tayo ng Ama, Ama ko sa tulong ng Espiritu Santo na pinagkaloob niya sa atin. Okay, so, and then, tinuruan din tayo ng Panginoon kung papaano yung tamang behavior natin pag tayo lumalapit sa Diyos. Bagamat tayo ay inadapt ng Panginoon dahil sa habag niya sa atin, at tayo nakakatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko, subalit huwag natin kakalimutan mga kapatid, na katakutan natin siya. Sapagkat siya ay nasa langit, tayo ay nasa lupa, siya ay banal, at tayo makasalanan. Kaya ngayong instruction na binigay ng Panginoon sa atin, Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. At yun po exactly yung instruction sa Ecclesiastes chapter 5. Paglalapit ka sa Panginoon, be careful. Piliin mo ang iyong mga salita at kilalanin mo na ang Diyos ay banal. And then here comes yung yung pinaka-atmos o yung pinaka-priority sa prayer, yung talata na thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Bakit po mahalaga yon? Sapagkat iyon ang mas mahalaga kaysa sa ating mga personal na pangangailangan. Tayo kasi, as a sinful creature, nasa fallen state tayo ay self-centered by nature. Lagi yung ating interest, lagi yung ating pangangailangan ang ating priority. Pero this time sa prayer na to, dinadirect tayo ng Panginoon sa mas mahalaga. Ano yon? Yung kaharian niya. Sapagkat ito yung kailangan ng ating buong society, buong mundo. Yung dumating yung paghahari ng Diyos sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan. Punong-puno ng corruption, nandito ang kamatayan, ang lahat ng kaguluhan. So, mas iyon ang sinabi ng Panginoon na hilingin natin, yung advent ng kanyang paghahari. Nang sa ganon, yung kalooban niya na umiiral sa langit ay siya ding exactly na mangyari sa atin. At iyon yung tanging pag-asa nating lahat, nandoon ang ang fulfillment ng lahat ng kailangan natin. And then tinalakay natin last week yung kasunod sa list ng priority after yung kingdom ng Panginoon. Ito na yung ating pangangailangan. Give us this day our daily bread. At nakita natin doon na ang Diyos pala hindi lang basta nagpo-provide ng pangangailangan natin. Tayo ay nirurule din ng Panginoon. Sa kanyang pagbibigay, dapat alam din natin yung principles ng mga provisions ng Panginoon. At nakita rin natin mga kapatid noong last week na hindi lang puro physical needs ang natin. Bagamat alam ng Diyos na kailangan natin ang lahat ng ito because our God is an omniscient God. Alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. Pero nais ng Panginoon na mas i-direct ang ating puso sa mas mahalaga yung mga bagay na eternal kaysa sa mga bagay na temporal. So, yan po yung mga diniscuss natin last week. At ngayon naman ay dadako tayo sa isa pang mahalagang bahagi ng panalangin na ibinigay ng Panginoon sa atin. Okay? So, ito po yung aking slides. So, nasa part 6 na po tayo. Vital po ito, mga kapatid. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Ito po ay makikita po natin sa Matthew chapter 6, verse 12. Also in Luke chapter 11, verse 4, forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us. So, nakita po natin kung paano si Matthew, ang ginamit niyang salita patungkol sa ating mga offenses against God is utang, debts. Si Luke naman, sin. Okay, mahalaga mga kapatid, dito, binibigyan ng Panginoon ng emphasis na kailangan natin pag tayo ay nagpe-pray, nandoon yung confession, yung kahalagahan ng confession ng ating mga kasalanan
in the presence of God, and also yung pagpapatawad natin sa ating kapwa. Hindi po siya one side. Tayo, gustong-gusto nating humingi ng tawad sa Panginoon. Pero hirap tayo na magpatawad sa ating kapwa. At iyon yung ating tatalakayin sa gabing ito. Okay. So, kapag inignore po natin itong clear instruction ng Panginoon about prayer, ito ay makakaapekto ng malaki sa ating relationship with our God. Okay, kaya nga, pag-usapan po muna natin yung nature ng kasalanan. Bakit mahalaga yung salitang paghingi ng tawad o sa theological discussion ay repentance? Bakit po mahalaga ito? Pag-usapan natin mga kapatid yung nature ng sin. Okay? So, ito po ay nag-start. Ito po ay hango sa may 1 John chapter 3, pero mag-start ako sa may verse 1. Verse 1 up to 3. Para makita po natin kanino inia-address ni Apostle John, yung writer ng talatang ito, kanino ina-address ng ang mga bagay na to. Sabi po sa may 1 John chapter 3 verse 1, "See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us, because it did not know Him." Verse 2, "Beloved, now that we are children of God, it had not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He is pure." So unang-una, dito ay pinapakita sa talata ng beginning verse 1 up to verse 3 na tayo sa mga Kristiyano to ina-address. Yung mga inari ng Panginoon ng mga anak niya. At sa ngayon, sabing ganon, hindi pa natin nakikita ang Diyos face to face, but darating yung time na yon, makikita natin si God in all His glory, face to face, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kaya nga sabi rito, kung tayo daw ay umaasa sa pagbabalik ng Panginoon at tayo umaasa sa pangako na glory para sa atin as our ultimate inheritance from the Lord, sabi rito, i-aspire natin na ma-purify tayo sa ating mga sarili sapagkat ang ating Panginoon is pure. Alam natin mga kapatid yung doctrine of justification. Ang nag-purify sa ating kasalanan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus sa kanyang work doon sa may krus ng Calvary. Na-purify tayo ng Panginoon, totally ni-remove ng Panginoon yung ating kasalanan. So ngayon, pero meron tayong responsibility roon. Yung i-picture ninyo mga kapatid na tayo ay sinuotan ng isang white garment nung matapos tayong patawarin ng Panginoon, linisin sa ating mga karumihan, sinuotan tayo ng Panginoon ng white garment. At dahil sa exposure natin sa mundong ito na makasalanan, na-defile, nadudumihan yung damit na ito. At ang Diyos binigyan tayo ng responsibility to keep it pure. So meron tayong responsibility. Hindi natin kayang i-purify ang ating sarili by ourselves, by our good works. Mapupurify lang natin ang ating sarili through faith in Christ kasi ang dugo niya lang ang perfect na sacrifice for sin. At ang dugo niya lang ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan at ito ay mangyayari through confessions of sin. At mamaya pupunta tayo sa talatang iyon. So, eto na po yung verse 4. Sa may verse 4 up to verse 9, tinalakay kung ano yung nature ng sin. Sabi rito, everyone who practices sin also practices lawlessness. So, ibig sabihin, hindi po simpleng bagay ang kasalanan.
Mag-mention na kayo kung anong uri ng kasalanan. Kasi sa mundo, hindi binabanggit yung kasalanan eh. Di ba? Lalo na sa batas natin. Ito ay crime or ano pa man mga terminology ng batas natin. Pero sa may Bible, it is sin. At ang sin is lawlessness. Ibig sabihin na break mo yung law of God. Okay. So, at ang sabi sa may verse 5, you know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. No one who abides in Him sins. No one who sins have seen Him or knows Him. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just he is righteous. He who sins is of the devil, and the devil has sinned from the beginning. And for this purpose, the Son of God has manifested that he might destroy the works of the devil. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Excuse me. So nakita po natin mga kapatid na tayo as Christian, hindi na part ng buhay natin yung intentional na pagkakasala. Bagamat nagkakasala pa tayo kasi nandito pa tayo sa body ni Adam. Itong body na to na atin pong taglay ngayon, katawan po to na minana natin kay Adan. And this body is sold out to bondage to sin. Mas gusto nitong itong katawan natin yung nagkakasala. Okay? Kaya nga, dahil sa laki ng habag ng Panginoong Yesus, sinugo niya yung ikalawang Adan. Sino yung the last Adam? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So that matulungan tayo na mahango sa sinful body na ito. Okay? So, kaya nga tayo, identified tayo sa dalawang Adan. Una, identified tayo sa unang Adan dahil nandito tayo sa may katawan niya. Okay? So, minana natin yung lawlessness yung sinful being ni Adan nandito sa may katawang ito. And by the grace of God, sinugo niya si Jesus Christ as the last Adam at tayo ay identified sa Kanya through faith, kaya nga tayo ay na-identify din sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang muling pagkabuhay. At tayo ay makakaasa na tayo ay bibigyan ng katawang panglangit sapagkat si Jesus ay galing sa langit. Yung unang Adan galing sa lupa. So, kaya nga tayo, yung ating pag-asa sa hinaharap, tayo ay magkakamit ng katawan na panglangit so that makita natin si God face to face. At iyan yung ating tinatawag sa may Bible na glory na marireceive natin sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Dito nire-remind tayo, una, ang kasalanan ay lawlessness. Meron tayong nilalabag na batas specifically. Pangalawa, ang Kristiyano, hindi niya na lifestyle, hindi na part ng kanyang buhay yung kasalanan. Why? Kasi ang kasalanan, mga kapatid, nung tayo wala pa sa Panginoon, ang kasalanan ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa atin. Noon. Amen? Mamaya, pag-uusapan pa natin yan. Noon, we enjoy sin. At ang sin ay integral part ng every aspect ng ating buhay. Ngayon, nung dumating ang Panginoong Yesus, nang tayo po ay na-regenerate, o yung tinatawag nating na born again, na-break yung cycle of sin sa buhay natin. Dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus sa may krus ng Kalbaryo. Meron tayong freedom from sin. Kaya nga sinasabi rito na for this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Ano yon? Yung works of sin sa ating katawan. So unawain po natin yan. Una, ang kasalanan is lawlessness. Pangalawa, si Jesus Christ ay, kaya nga siya nagkatawang tao for this very purpose. Winasak niya yung cycle of sin sa buhay natin. Pangatlo, tayo, hindi na natin
hindi na natin way of life yung magkasala. Okay? Sapagkat yung binhi ng Panginoon, the seed of God, remain in us. So, yung Holy Spirit ay ipinagkaloob sa atin upang turuan itong katawan na ito na makasalanan na mag-say no to the power of sin. So, meron na tayong tinatawag na divine enablement. Kasi by ourselves, hindi natin kaya. So, kinakailangan natin ng divine enablement to resist sin. At ito yung trabaho ng Holy Spirit na tinatawag nating sanctification. Okay? So, darating tayo sa mga pag-aaral na yan. So, ngayon, ano ba ang So, pag-usapan natin ang kasalanan kasi, when you commit sin, maaaring siguro ang naapektuhan ng kasalanan yung kapwa mo. Diba? Yung nagawan mo ng masama, kunyari, sinigawan mo, sinaktan mo ang kalooban, o nanakawan mo siya, nalamangan mo siya, o maaring anuman. So yung kasalanan kasi, ang effect niya ay yung kapwa na directly affected doon sa may sin na committed natin. But hindi lang po siya kasalanan lang. Meron po siyang byproduct, yung tinatawag na guilt. Yung guilt, ito yung nagte-testify sa loob natin that we transgress the law of God. Okay? Kaya nga si Jesus Christ, sa Old Testament, hindi lang siya namatay as a sin offering. He also died as a guilt offering. Excuse me po, inom lang po tubig. Okay. So, sa Old Testament, pinakita doon ano yung mga ginawa ni Christ para sa atin ngayon sa New Testament. He died, merong 5 kinds of offerings in the Old Testament at ito ay finulfill ni Christ. Ano-ano yon? Burnt offering, sin offering, guilt offering, peace offering, at saka grain offering. Itong 4 na ito ay merong shedding of blood. Itong offering na to in a form of animal na ito ay pinipicture niya yung pagdating ni Christ upang yung pag-shed ni Christ ng blood. Isa lang po doon yung grain offering at ito po ay nakatuon sa Thanksgiving offering. Pag-uusapan po natin yan in a proper time. Pero ngayon, gusto ko lang kayo bigyan ng idea na hindi lang pag tayo ay nagkasala, hindi lang tayo basta ang effect ng sin ay hindi lamang yung taong nagawan mo ng kasalanan. Meron itong kaakibat na guilt. Pag tayo ay nagkasala, we are directly guilty before God. At ang guilt is not a question of feeling. Marami mga tao, hindi niya na nararamdaman yung guilt feeling. Why? Kasi kalyado na yung puso. Okay? Kasi yung conscience natin, supposedly, in a normal circumstances, yung ating conscience, siya dapat yung nag-aalarma. Yun yung ating moral compass. Yun yung nagsasabi sa atin, mali itong ginagawa mo, tama itong ginagawa mo. Kaso, dahil nga sa constant sinning natin, yung conscience natin is overwhelmed by our negligence at saka yung intentional sinning, nagkakaroon ng kalyo yung puso natin. Kaya nga ang tawag sa may Bible, callous heart. May mga tao na kahit na pumatay sila ng pumatay, hindi na nila nararamdaman yon. Okay? Bonus na lang pag ikaw ay nakaramdam ng guilt. Kaya nga, in other words, ang guilt is not a matter of feeling. Ito ay objective reality. If anyone has broken the law, he has transgressed God's law, and he has seriously violated that law,
and therefore he is guilty before the throne of God. Yan po yung reality of sin. Kaya nais ng Panginoon, kaya niya binigay itong Lord's Prayer para maging aware tayo sa true nature of sin. Amen. Kaya ganoon na lang kalaki yung ginawa ng Panginoong Hesus. Isipin nyo ha, kung simpleng bagay lang ang kasalanan natin, bakit hindi na lang in-announce ng Diyos sa langit? O sige, your sins are forgiven. Bakit kinakailangan pa yung Diyos natin in all His wisdom, in all His power, kinakailangan niya pang isugo yung kanyang anak sa lupa upang magdanak ng dugo kung hindi seryoso ang nature ng ating kasalanan? Tatandaan po natin, yung pagpapawalang sala ng Diyos sa atin is very costly. It costs the precious life of our Lord Jesus Christ. At walang amount, walang treasure sa mundong ito ang pwedeng ikumpara sa ginawa ng Panginoon para tayo tubusin sa ating kasalanan. And yet, ibinigay ito ng Diyos sa atin freely. Libre na tinanggap natin yon through faith. Pero tatandaan po natin, napaka-precious po yung justification na ginawa ng Diyos sa atin. Okay? So ngayon mga kapatid, kaya nga maging seryoso tayo. Huwag nating babaliwalain. Kasi kaya nga tayo hinango ng Diyos sa dating marumi nating buhay sa makasalanan nating buhay, huwag na po nating babalikan yon. So nire-remind tayo ng Panginoon at ginawang integral part ng prayer ang paghingi ng tawad. Kasi yung nature ng sin is a serious matter before God. It involves guilt. At ayaw ng Diyos na tayo ay ma-paralyze ng guilt. Kasi ang guilt ay mayroong paralyzing capacity. It has the power para tayo ay i-destroy within. Hindi nyo napapansin yung mga tao kung bakit inom ng inom? It is because of guilt. May mga tao na nagpapakalulong sa drugs, may mga tao na nag-suicide because hindi nila kayang i-contain yung power ng guilt. Alam nyo, meron akong kakilala. Noon, meron akong Bible study sa isang dating sundalo. And then, nag-testimony siya sa akin. Sabi niya, noon daw, nung siya ay nasa duty pa, na-assign siya sa Mindanao. Of course, ang mga kalaban nila doon, mga Muslim. Kinuwento niya sa akin kung bakit siya inom ng inom. Kasi talagang, araw-araw siyang umiinom. Bakit? Kasi iniiwasan niya yung guilt. Kasi kahit na matulog siya, na parang dinadalaw siya ng mga taong pinatay niya nung siya ay sundalo pa. Kasi, nung siya ay sundalo pa, ganito pala ang kwento niyan. Kapag sila ay nahuli ng mga Muslim, yung mga kalaban, tinotorture sila. So, naging gawin na nila na pag sila ay nakahuli ng kaaway, ito torture din nila. At grabe yung pag-torture nila. Hindi talaga makatao. Grabe yung kinuwento niya sa akin. So ngayon, at matagal na panahon, nag-resign na siya sa trabaho, and yet, hinuhunt pa rin siya ng kanyang guilty conscience. Kaya inom siya ng inom. So nakita nyo yung power ng guilt? Ang iba dito na baliw na dahil sa may power ng guilt. Kasi hindi nila makontain sa loob nila. Yan yung guilt. Delikadong bagay ito. At ayaw ng Diyos na tayo ay mapailalim sa kapangyarihan ng guilt kasi si Christ ay namatay para sa atin as a guilt offering to settle once and for all not only our sin but also to release us from the power of guilt. Siguro somehow mga kapatid na intindihan ninyo yung serious nature ng atin pong pinag-uusapan. Kung gaano kaimportante itong passage na to ng prayer, forgive us our sins. Okay? So, pinag-uusapan dito yung power of sin and guilt. And the work of our Lord Jesus Christ na huwag nating makakalimutan. Kaya nga, hindi trabaho ng isang pastor yung mang-guilt trip. Diba? Sa mundo, usong-uso yan eh. Igi-guilt trip ka. Pag meron kang nagawa, igi-guilt trip ka. At hindi dapat yan ginagawa sa may pulpito ng mga pastors. Kasi why?
Si Christ nga gusto tayong lumaya sa guilt And then, yung pastor pa ang mang-guilt trip sa congregation para lang mapasunod sila sa ano man yung gusto niya. That's wrong. Seryosong bagay ang guilt. Kaya nga ako maingat ako rito sa may part na ito. Pag may taong nag-fall into sin, tulungan natin na makawala siya sa may power ng guilt. Kasi may nakilala na ako, grabe ang kinahulugan sa may guilt. Talagang nawala siya sa kanyang sanity. Okay. So it is not something subjective. Ibig sabihin, hindi ito nakabase sa iyong feeling. Okay? It is based on objective reality that God will not judge us according to our feelings, but He will judge us objectively according to His law. Importante po ito mga kapatid na inyong maintindihan. Okay. So, balikan tanaw pa natin mga kapatid. I-analyze natin, ano ba talaga itong kasalanan? Maaaring hindi nyo pa na-encounter itong mga bagay nito, pero himay-himayin po natin. Bakit kinakailangan natin mga kapatid na kamuhian yung kasalanan? Why? Unang-una, sin is a disruption and severance of our relationship with God. Siguro madalas ituro sa inyo sa may pulpit yung Isaiah 59 verse 2 na sinabi ng Panginoon na hindi naman ako bingi para pakinggan ang inyong panalangin. Hindi naman maikli ang aking kamay para abutin ko kayo sa inyong pangailangan. Kailang sa dami ng inyong kasalanan, ibinaling ko sa malayo ang aking mukha. So, yan po yung effect ng sin. Pangalawa, yung katulad ng pinag-usapan natin sa may 1 John chapter 3. Sin is lawlessness because it is a transgression, breaking of God's law. Another, sin is unrighteousness. Wag po nating gawing light yung kasalanan. Kasi gawin ng tao na i-justify niya yung kasalanan niya. Gawin ng mga tao na yung ipasa niya sa iba yung kanyang kasalanan. Okay, mamaya pag-uusapan po natin, meron pong na-provide ang Diyos sa atin na way para isettle natin yung sin. Okay? Pero for the meantime, sin is unrighteousness because it opposes the righteousness of God's law. Sin is a revolt against God's law because man lives his life in his own terms. At iyan ang kasalanan. Gusto mong mabuhay sa iyong sariling term at ayaw mo sa terms ng Diyos. Okay? So, yan yung kasalanan. Another thing, sin is a redefinition of good and evil. Hindi ba? Ang tao, makita mo, kung ano yung dinefine ni God na tama, sa mundo mali. Kung ano yung dinefine ng Diyos na mali, sa mundo tama. Baliktad At makikita niyo yan sa Isaiah chapter 5. At dyan galit na galit ang Panginoon. Pinipilit nating itama yung mali. Ginajustify ng tao. For example na lang, we justify abortion. We justify yung divorce. We justify yung mga same-sex marriage at marami pang iba. It is a redefinition of good and evil. Tatandaan po natin, ang kasalanan is abnormality. Abnormality in a normal moral function of a man. In other words, sin is a malfunction. A moral malfunction. Ang sakit, hindi po ba, na i-analyze natin sa ganitong paraan kung ano ang kasalanan. Kasi ginawa tayo ng Diyos hindi para humabi ng kasalanan. Ang bibig natin, ang dila natin, ginawa ng Diyos para sa paghabi ng tama. Pero tignan ninyo, malfunction yung dila, kung ano-ano lumalabas. Ang mata ay hindi ginawa para manghamak ng kapwa o para sa mga manood ng mga X-rated movies. Ginawa ng Diyos ang mata para makakilos na makapagtrabaho tayo ng maayos at marami pang iba. So, in other words, sin is abnormality. It is a malfunction, a moral malfunction.
nag-malfunction yung atin pong being because of sin. Another thing, sin is a life outside God. Yan nga yung kanina sinasabi natin, no? Gusto ang tao na ayaw niya sa Diyos. Gusto niyang burahin ang Diyos sa eksena. Kaya nga sa Amerika, meron tinatawag na death to God movement. Kasi gusto nilang mabuhay kung anong life yung gusto nila. Kaya nga, dito sa sunod, sin is another version of life. It is a life of sin and death. It is a way of sin and death. Samantalang tayo, mga kapatid, tayo mga tinubos ng Panginoon, ang buhay na natin is life of, isang buhay ng buhay at katuwiran. Okay? Life and righteousness. Yan na ang takbo ng ating mga buhay. Okay? So, yung implication ng kasalanan ay ganito. Sin is a deliberate overthrowing of God's will. Hindi man nila aminin yan, pero that is what truly transpire o nangyayari sa buhay ng isang tao. Nire-replace na ng tao yung kalooban ng Diyos ng kalooban ng tao. Okay? So, in other words, sin is a declaration of independence from God. Hindi po ba ganyan-ganyan tayo dati? Dati yon. Hindi na po ngayon ganyan. Kasi ito yung sinasabi ko kanina na nung tayo ay niligtas ng Panginoon, winasak niya yung cycle of sin na ito sa buhay natin. Noon, we are totally powerless. Wala tayong magawa. Pag naandyan ang tukso, pag naandyan na yung temptation, pag naandyan na yung kasalanan, we are totally paralyzed in the presence of sin. But now, by the power of the Holy Spirit in us, we can now say no to sin. Amen po ba? Yan yung marvelous thing na nangyari nung tayo ay tinawag ng Panginoong Yesus. So, in summary, ano natin sa 3 dimension ng ang kasalanan. Unang-una, kaya nga ang sabi doon sa the Lord's Prayer, forgive us our debts. So nire-refer yung yung mga kasalanang nagagawa natin against God ay kinukumpara sa utang. And we are the people who are unable to pay God. Wala na tayong capacity. We are morally bankrupt. Hindi na natin kayang bayaran si God. Amen po ba? At iyan ay makikita ninyo sa mga parables ng Panginoong Yesus. Okay? Pangalawa, sin is a transgression and a crime against God's law and is punishable by death. Huwag po natin kakalimutan yan. Kaya ayaw ng Diyos na muli tayong mapailalim sa kapangyarihan ng kasalanan kasi it is a terrible thing. Okay? Kaya wag nating i-underestimate ang kasalanan. Wag natin itong mamaliitin. It is a serious matter before God. Unawain nyo, dati, sino ba tayo? Ang sabi ng Bible, we were sons of disobedience. We always disobey God. At iyon yung gustong-gusto ng laman natin. Kaya nga by nature, tinawag tayo ni Apostle Paul na children of wrath. Tayo yung mga taong kinapupuotan ng Diyos and destined for hell. At sinabi rin ni Apostle Paul, we were dead because of our trespasses and sins. So nakita niyo mga kapatid. So iyan yon. Diyan tayo hinango ng Panginoon. And finally, sin is an act of rebellion or hostility against God. At makikita niyo yan sa Romans chapter 8 verse 7. Okay? Ang implications pag tayo ay patuloy sa paghabi ng kasalanan, ipinapakita mo sa Diyos na ayaw mo mag-submit sa kanyang paghahari. That is the implication of sin. Okay? So ngayon, pumunta tayo doon sa ginawa ng Panginoong Yesus.
Mahalaga mga kapatid na maintindihan ninyo yung atonement na ginawa ng Panginoong Yesus. It is very significant. Kasi alam nyo ba, sa Israel, meron silang 7 festivals. At isa sa mga mahalagang festival nila ay yung Day of Atonement. Ito ay talagang inaabang-abangan nila at sila bago pa dumating ito, piniprepare nila yung sarili nila, nagpa-fasting sila, inaabangan nila yung pronouncement, no, yung pag-release ng Diyos ng kailang sin and guilt before God. Alam nyo ba, ang special feature nitong Day of Atonement, minsan upuan natin ito. Pag-uusapan natin ito in details kasi ang ganda, it is very beautiful yung itong Day of Atonement na ito. Pero bibigyan ko lang po kayo ng bird's eye view. Ano ba yung mga nag-transcribe dito during this festival? Ang pinaka-highlight nito ay yung papaano aalisin ng Diyos yung ating kasalanan. At ipinakita ito, nag-require si God ng 2 klase ng kambing o 2 klase ng tupa. At itong 2 tupa na to ay ipipresent sa harapan ng Panginoon at sila ay magkakaslat. So, kung sino yung lot na mapupunta sa altar at yung isa mapupunta as scapegoat. So yung isang hayop ay dadanak ang dugo for the remission of sin ng bayang Israel. Okay? Papatayin siya, dadanak ang dugo niya at iskin siya at ilalagay sa altar, susunugin sa altar, anuman yung parts na nire-require ng Panginoon for the remission of sin ng bayang Israel. On the other hand, yung isang kambing na allotted na maging scapegoat, bago yun i-release sa wilderness, ganito ang ginagawa nila. Yung mga leaders ng bayang Israel, ipapatong nila yung kanilang kamay doon sa may hayop na yon, nang sa ganon, yung lahat ng blame, lahat ng kasalanan ay mapupunta sa hayop na yon na gagawing scapegoat at iyon ay papakawalan sa wilderness hanggang sa mag-vanish. Itong 2 ito ay nagsasalarawan na kung papaano ginawa ng Diyos, sinettle niya once and for all yung ating kasalanan. Una, yung pagdanak ng dugo, ang ibig sabihin nun, sinettle ni Christ yung requirement ng holiness ng Diyos against us. Anong ibig kong sabihin? Kasi yung kabanalan ng Diyos, dinidemand niya yung death ng offender ng kanyang kabanalan. Kamatayan ang hinihingi ng kanyang kabanalan. At masasatisfy lang yung kanyang justice, yung kanyang holiness, pag merong dadanak na dugo. Pero hindi basta-basta pagdanak ng dugo. Kailangan ayon sa requirement ng Panginoon. At iyon po yung ginawa ng Panginoong Yesus. Siya lang yung perfect sacrifice. At yung dugo niya lamang ang tanging acceptable na nakamit ng requirement ng Panginoon to settle once and for all yung wrath of God against us. Sinettle ni Christ, inapis ni Christ dahil sa kanyang perfect sacrifice na apis yung wrath of God against us. Sinners. Na-settle yon ng Panginoon. Kaya nga yung word na propitiation ang ginagamit na Apostle Paul, what does it mean? Ang ibig sabihin ng propitiation, na-placate or na-appease, napahupa ng Panginoong Hesus yung kanyang sacrifice on the cross, napahupa niya yung naglalagablab na puot ng Diyos laban sa atin na hinirang ng Panginoon. So ang ibig sabihin sa maikling salita, hindi tayo basta-basta lang pinatawad ng Panginoon. Sinettle niya yung justice niya. At dito marami nagkakamali rito ng mga tagapagturo. Akala nila basta si God, binaypas niya yung kanyang holiness, binaypas ng Diyos yung kanyang justice, yung kanyang holiness for the sake of love. No. Sa cross, na-meet ang lahat ng requirement ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Christ sa cross, na ipakita niya yung kanyang, na-meet yung justice, na-meet yung holiness, and at the same time, na ipakita niya, na i-demonstrate niya
through the cross, yung pag-ibig niya sa atin, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang habag, na ipakita lahat yon doon sa may cross. Kaya nga ang cross is obra maestra ng Panginoon. Hindi po simpleng bagay yan, mga kapatid. Hindi simpleng bagay yung pinag-uusapan natin. Hindi simpleng bagay na inilagay lang ng Panginoon, forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Hindi po simpleng bagay ito, mga kapatid. Kaya nga, sa maikling salita, 2 beses tayong pagmamay-ari ng Diyos. Una, ginawa niya tayo. He has all the right over our lives. Pangalawa, nagkasala tayo. Itong katawan na to, sinalaula natin. And then, God redeemed us for the second time around, bagamat pagmamay-ari niya tayo. Binili niya tayo with a price through the blood of His Son. Twice tayong pagmamay-ari ng Panginoon at mga kapatid, huwag po ninyong kakalimutan ang mga katotohanan ito. Amen po ba? Kaya nga tignan ninyo, no? Yung ikalawang hayop, ano po yung nangyari? So matapos na maipatong ang kamay at maisalin yung kasalanan doon, pinaalis doon, pinalaya sa wilderness hanggang sa magbanis. Yun naman ay picture kung papaano yung tinatawag na removal of sin. Nakita nyo doon sa may, I think in Psalms 103, na sabi niya kung gaano kalayo ang silang sa kanluran, ganun niya rin inialis yung ating mga kasalanan. It is the removal of our sins. Yung isa, yung namatay sa may altar, yung dumana ang dugo, propitiation ang tawag po sa theological term. Yung scapegoat, ang tawag po dyan is expiation. Ang ibig sabihin, removal of sin. Parehas na vital na component ng work of Christ on the cross. At dito ipinakita para matanggal yung power of sin and death sa atin, si Christ minit niya yung requirement, yung righteous requirement ng Diyos para tayo lamang ay mapalaya sa ating kasalanan. To break the power of sin. Kaya nga mga kapatid, kung ito ay naiintindihan mo yung ginawa ng Panginoong Hesus, mahihiya tayo na balik-balikan pa natin yung kasalanan na dating nagpapaalipin sa atin. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoong Hesus. Kaya nga pag ako sa pag-aaral ko ng mga ito, naiiyak ako Kasi grabe yung habag ng Diyos sa atin. Yung pag-ibig na iniukol niya sa atin. Hindi simpleng bagay na si Jesus ay namatay sa krus. Mabigat po yun, mga kapatid. At ito yung sabi sa Romans chapter 5. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. But God demonstrates His own love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than, having been justified by His blood, we shall be saved from where? From the wrath of God through Christ. Amen. So purihin ang Panginoon. Kaya nga ito, mga kapatid, sabi nga sa may Isaiah 61, I will rejoice greatly in the Lord. My soul will exult in my God. For He has clothed me with garments of salvation. He has wrapped me with a robe of righteousness. As a bridegroom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewels. So nakita niyo, mga kapatid, exactly ganito ang ginawa ng Panginoon sa atin. Matapos tayong linisin sa ating mga kasalanan, sinettle ni Christ and once and for all, and then dinamitan tayo ng Panginoon to cover our nakedness. Napaka-importante nitong robe nito, itong righteousness na binigay ng Panginoon sa atin. Okay? And kaya nga, sabi rito sa may Psalms 32, how blessed are those transgression is forgiven, whose sin is covered. How blessed is the man to whom the Lord does not
impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. Mapalad, yung mga tao ang kasalanan ay pinawalang sala na ng Diyos. Anong ibabayad natin doon sa Diyos? Anong isusukli natin sa Diyos dyan? Wala. Kung hindi yung sambahin lang ang Panginoon sa kanyang napakayamang biyaya sa atin. Amen? Kaya nga, ayaw ng Diyos na tayo ay muling maalipin ng kasalanan na ito. Kaya nga sabi ito sa may verse 3, when I kept silent about my sin, my body wasted away through all my groanings all day long. For day and night, your hand was heavy upon me. My vitality was drained away as with the fever heat of summer. So nakita niyo yung effect ng sin, mga kapatid. Hindi po ba ngayong alam mo na tayo malinis na sa Panginoon, hindi ba pag ikaw ay nakagawa ka rin ng kasalanan, hindi ka na comfortable? Hindi ba? Meron na kasi yung hindi na siya pa maaaring magpatuloy sa pagkakasala kasi nandoon na yung presence ng Holy Spirit. May seed na ang Panginoon sa puso natin. At kapag tayo ay gumagawa pa rin ng kasalanan, kunyari nanonood pa rin tayo ng pornography, nang dadaya pa rin tayo ng ating kapwa, nangungutang tayo tapos blatantly hindi na tayo nagbabayad, tayo pa ang galit pag sinisingil tayo. Ilan lang po yan sa mga kasalanan ginagawa natin dati. Mga kapatid, magiging mabigat ang kamay ng Diyos sa atin, gaya ng sinasabi rito. Magsasuffer tayo sa consequences ng kasalanan. At ipoprostrate tayo ng Panginoon. Ganun ipapadama ng Panginoon yung bigat ng kanyang kamay. Pero iyon, mga kapatid, ay tanda ng pagmamahal ng Diyos. Mahal niya tayo. Kinakastigate niya tayo. Sabi ng Bible, dinidisiplin niya tayo sapagkat tayo ay inari niya ng anak niya. Okay? So we suffer the consequences of sin. Kaya nga, mga kapatid, as a continuation in verse 5, na-release lang siya doon sa may burden ng guilt ng I acknowledge my sin to you and my iniquity I did not hide. Hindi niyo po ba alam na ang mundo ayaw nilang aminin yung kanilang kasalanan? As much as possible, i-deny nila ang sin nila at ipapasa pa nila sa iba. Yan ang mundo. Pero sa atin, mga kapatid, God has given us divine enablement to acknowledge our sins and to expose our sins before our God. Amen? Yun po ay empowerment ng Holy Spirit in us. Uulitin ko, God empower us to acknowledge our sin. At hindi mo na ibibintangan yung iba na ikaw naman ang gumawa nun. Hindi mo na itatago yung kasalanan mo. Ang attitude na ng Kristiyano ngayon ay ino-open niya na ang heart niya before God. At part, mga kapatid, ng ating calling, yung confession of sins as part of our genuine repentance before God. Ang repentance is not a one-time experience. It is a continual practice of every Christian. Kasi ayaw ng Diyos na siya ay muling mabihag ng guilt at siya ay wag nang maburden sa tormenting power ng sin and guilt. Uulitin ko, ang sin and guilt ay mayroong tormenting power. Kaya nga tayo, mga kapatid, we have to recognize this. Magiging mabigat ang kamay ng Diyos sa iyo hanggang sa matutunan mong i-confess ang iyong kasalanan sa harapan niya. Kaya nga, mga kapatid, ibinigay ang Lord's Prayer. Forgive us our sins. Amen? Gaya ng sinasabi rito, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Nakita niyo, mga kapatid, yung power ng guilt? Therefore, let everyone who is godly pray to you in a time when you may be found. Surely, in a flood of great waters,
they will not reach him. Kasi darating itong ano na to, itong chaos na to, itong flood of great waters, ito ay darating sa mga tao na hindi marunong mag-confess ng kanyang kasalanan. Tuturuan tayo ng Diyos na maging daily part ng ating buhay, maging daily part ng ating panalangin ang paghingi ng tawad, sapagkat nais ng Diyos na manatili tayong malaya from the power of sin and guilt. Okay? So, you are my hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance. Ngayon mga kapatid, ano po yung simul justus et peccator? Ang ibig sabihin po niyan, yan po ay tumutukoy sa ating kalagayan. Ito po ay sinabi ni Martin Luther during the time of Reformation. Na ang ibig sabihin, tayo, one who is simultaneously just because God has been justified us. And yet, dahil tayo ay nasa katawan pa ni Adan, we still commit sin. Kaya nga iyan po yung naging statement ng mga early Christians, especially nung time ni Martin Luther, simul justus et peccator. We are at the same time just, matuwid na tayo sa harapan ng Panginoon, and yet we still commit sin. But yung ating paghabi ng kasalanan ay hindi na intentional because namatay na tayo sa tinatawag na yung pinaka-embodiment of sin. Yung ating kasalanan na lang ngayon is bunga na lang ng ating kahinaan at kamangmangan. We commit sin because of our ignorance, because of ng ating pagiging naive, and of course, because na rin ng ating mga negligences. Amen? Okay. So hindi kumbaga sa target, hindi na siya yung hindi na talaga yung hindi na yung bullseye, yung paghabi ng kasalanan, kundi you miss the mark. Ganun na lang po yung ating kalagayan ngayon. At tignan niyo po rito yung grace of God. Paano nagwo-work yung grace ng Diyos sa atin na mga hinirang ng Panginoon. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, instructing us to deny ungodliness. So malalaman mo mga kapatid kung ikaw ay saved by grace. Meron ba yan sa may puso mo? Ini-instructan ka ng Holy Spirit to deny ungodliness and worldly lust. Hindi ba? For example, nanonood ka ng TV and then suddenly may nag-appear na mga bulb. What is your reaction? Nag-enjoy pa rin ba? You take pleasure, yung mata mo, yung puso mo, hinahanap-hanap mo pa. So, pag absent yung work ng grace of God sa atin through the power of the Holy Spirit, mga kapatid, you better kneel down. Okay? Kasi ito yung trabaho ng Holy Spirit within us. He instructs us to deny every ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present age. Habang tayo ay naghihintay sa tinatawag nating blessed hope, ano yon? The glorious appearing of our Lord God and Savior, Jesus Christ, na siyang nag-redeem sa atin from every lawless deed and He purified us for Himself for a purpose. Amen? So, unawain po natin yung mga verses na yan. Okay? So, kaya nga mga kapatid, ito ay na-provide ng Panginoon. So, pag tayo nagkasala, anong gagawin natin? God gave us the gift of repentance. Gaya po ng sinasabi rito sa 1 John chapter 1, verses 8 to 10. Pag sinasabi natin na hindi tayo nagkasala, sabi ng Bible, we deceive ourselves. Umamin na tayo mga kapatid. Hindi nakakahiyang umamin sa ating pagkakasala. At sinasabi pa rito, the truth is not in us. If we deny that we have sinned. If we confess, on the other hand, our sins to God, ano ang promise ng Diyos? He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our righteousness. Grace ng Diyos yan, mga kapatid, sa atin. Okay?
So ano pang magiging reason natin para tayo manatili sa kasalanan? Binigay na ng Diyos ang lahat ng bagay for us in order for us to live ng godly living. But if we say that we have not sinned, ito, malala ito. We make Him a liar and His word is not in us. Amen? So, iyan po ay, hindi po basta-basta sinulat yan. Iyan po ay nangyayari sa mga tao. In denial of sin, yung iba talagang totally, parang tingin niya talaga hindi siya nagkakasala. Actually, may mga narinig akong mga pastor na ganyan, hindi na daw siya nagkakasala. Hindi lumalabas na sinungaling ang Bible. Amen po ba? Wala namang nakakahiya na aminin na nagkakasala tayo. Why? Kasi nandito pa tayo may body of sin. Nagagalit tayo, nabibigla tayo, may mga moment tayo na taklesa tayo, may mga moment na napakapadalos-dalos tayo na hindi pa naman natin pinag-iisipan. Nagkakasala tayo. Pero hindi na yung mabibigat tulad ng talagang hayagang pakikiapit, pagnanakaw, pagpatay. Wala na tayo sa mga ganon. And yet, pero nagkakasala pa rin tayo. Amen po ba? Simul justus et peccator. Okay. Unawain niyo po yan. So, uulitin ko, ang repentance is a gift of God. It is something that God has granted us. Hindi ito galing sa atin. Wala tayong kapasidad or kapangyarihan na mag-repent by ourselves. Kasi ang tao nga by his fallen nature, in denial siya ng kanyang sin. So yung repentance is divine empowerment or divine enablement na aminin mo yung kasalanan mo sa harapan ng Diyos at ito ay ginagawa ng Holy Spirit sa atin. It means the change of mind wrought by God's regenerating power. It involves recognition of offenses against God and a belief that God alone can forgive and blot out our transgression. True repentance leads to an act of confession of sins and asking forgiveness from God. At makikita niyo yan, yung application nito sa mga writings sa may Bible. Nila David, ang mga godly man sa may Biblia. Okay? So, uulitin ko, it is granted by God. It is the work of the Holy Spirit in us. It is empowerment by the Holy Spirit sa atin. Okay. So, ito yung mga requirement ng Panginoon. Kasi hindi natin kayang maging blameless. Ang demand ng Panginoon, walk before me and be blameless. Hindi natin kayang gawin yan without the aid of the Holy Spirit in us. Amen? At ang sabi pa nga rito, make every effort to be found spotless and blameless and at peace with Him. At ito ay mangyayari lang through the help of the Holy Spirit in us. Kaya nga, tayo mga kapatid, we always ask God. Hindi tayo nagmamayabang na para bang kaya natin. Ano ba ang gagawin ko para maibigay ko yung the best sa Panginoon? Without Him, we can do nothing. Kaya nga ito ay laging pinapakita ng Panginoon yung kayabangan ng tao. Walang ipagmamalaki ang tao. Wala siyang may pagmamayabang sa Diyos. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay gift of God. Yung faith natin, yung repentance natin, yung paglakad sa kalooban natin, makasunod sa kanyang kalooban, makagawa tayo ng mabubuting bagay, lahat ng iyan ay gift of God. Walang galing sa atin so that no one should boast. Amen po ba? Okay. So ito po yung lahat ng ito ay mga requirements ng Panginoon upang tayo ay i-aspire natin na maging blameless and spotless through faith in Christ and through the help of the Holy Spirit. Ngayon, so napag-usapan na po natin yung unang bahagi, yung forgive us our sins. Ngayon, pag-usapan naman natin yung ikalawang bahagi, yung alin yun? Yung patawarin naman natin yung taong nagkasala sa atin. Alam niyo ba mga kapatid, sa totoo lang, napakadali na humingi ng tawad sa Panginoon. Pero napakahirap na patawarin yung taong nagkasala sa atin.
Amen? Mahirap yan. Kaya nga, sinulat yan ng Panginoon eh. At nagbabala pa ang Panginoong Hesus. Sabi niya, if you forgive others of their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgression. So nakita nyo no, yung cause and effect. Nakita natin na yung forgiveness ng Diyos sa atin is conditional. May mahalagang bagay na tinuturo ang Diyos sa atin dito. Ano yon? Ano yung mahalagang bagay na huwag natin kakalimutan? Nais ng Diyos, kaya niya ibinigay ito para tayo ay magkaroon ng tamang guidance and instruction na tayo na pinatawad ng Diyos, tayo na kinahabagan ng Diyos, tayo na ginawa ng Diyos ng mabuting bagay, nais ng Diyos na i-mirror natin. Nais ng Diyos na i-reflect natin yung kindness na naranasan natin and to be ready, to stand ready to forgive anyone who sinned against us or offended us when they also repent. Diba? Ang sinasabi ito, maging ready tayo at any time to forgive. Bakit nagiging mahirap, mga kapatid, sa atin magpatawad? Yan po yung talagang actually, kahit nga si Apostle Peter, tinanong niya ang Panginoong Hesus eh. Sa may Matthew chapter 18 verses 21 to 35. I pray na nabasa ninyong lahat yon. Ang sabi ni Apostle Peter sa Panginoong Hesus, Lord, ilang beses ko bang patatawarin yung kapatid kong nagkasala sa akin? 7 times ba? Ano ang sagot ng Panginoong Hesus? I do not say to you 7 times, but 70 times 7. Ilan yon? 490 times. Hindi po literal yon. Ibig sabihin, it is without a limit. Oh, napakabigat nun. And what does it mean? Kasi ganito, no? Bakit nagiging mahirap tayo na mag-exercise ng forgiveness? Kasi meron tayong sariling timbangan eh. Ayaw nating ilagay yung sarili natin sa timbangan ng Diyos. May sarili tayong timbangan at tayo ang nagme-measure by ourselves ng bigat, ng weight, ng kasalanan ng kapwa natin. Na supposedly, dapat ilagay natin, ang maging standard natin, ang maging measurement natin, ay yung standard ni God. Kaso, yun, mga kapatid ng katotohanan, pag nagiging mahirap sa atin magpatawad, kasi nga, ganito, kasi kabigat yung offense niya. Kasi nga, may sarili tayong timbangan. At hindi tayo tumitingin sa timbangan ng Diyos, hindi natin nakikita kung gaano kabigat yung offense natin sa Kanya. At ito exactly yung ibinigay ng Panginoon na parable kay Apostle Peter. So sabi niya rin sa may verse 23, Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. So, tinawag ng hari lahat na may pagkakautang sa kanya, and then may isang tao na nagmakaawa sa kanya. Nagpatira pa sa kanya, sa hari na yon, Lord, have patience with me. Babayaran din kita. Just give me ample time to settle my accounts to you. Pero, paano yun inassess ng king? Sabi ng king sa isip-isip niya, hindi na ito makakabayad itong servant na ito kahit anong gawin niya. Kahit ibenta niya ang lahat, hindi ito makakabayad. Ang ginawa ng hari sa kanyang mercy and graciousness, nirelease niya yung servant. Pinatawad niya sa lahat ng kanyang kasalanan. O di syempre, kung sa'yo mangyari yun, kapatid, di ba tuwang-tuwa ka? So tuwang-tuwa itong taong ito kasi naranasan niya yung kalakihan ng habag at pag-ibig na pinamara sa kanya ng hari. Biro mo, inabswelto siya sa lahat ng kanyang utang. Kaya lang, sa nakakalungkot na bahagi ng kwentong ito, habang siya ipapauwi, siguro naglulundag siya sa tuwa, pero may nakasalubong siya na isang kapwa niya na servant na may utang din sa kanya na maliit lang na halaga. Nung nakita niya yung kanyang kapwa servant, ang utang nga lang sa kanya is 100 denarii eh. Di ba?
yun ay ano lang, parang ilang araw na a day wage lang yun eh. So ngayon, sinunggaban niya ito, sinakal niya, at sabi niya, magbayad ka ng utang mo. Sabi niya ganon. Nagmakaawa din yung kapwa servant niya. Bigyan mo ako ng konting panahon pa. Have patience with me. Babayaran din kita. Pero hindi, naging malupit siya. Sa halip, natignan niya yung ginawa sa kanya ng hari, siya ay naging malupit. Ang ginawa niya, pinakulong niya yung taong iyon hanggang sa makabayad sa kanya. Nakita ng ibang servants ng hari yung ginawa niyang wickedness. Tatandaan niyo mga kapatid, ang term ng Bible, wickedness. Yung hindi mo makita yung ginawa sa iyo ng hari, wickedness. Kaya pinatawag siya ng hari. Sabi sa kanya ng hari, "You wicked servant, I forgave you all the debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you?" So nakita natin mga kapatid, no? Ano yung gusto ng Panginoon na imi-mirror mo? Hindi ba dapat ganun din ang ginawa mo sa iyong kapwa? Na mas maliit lang ang utang compared sa napakalaking milyon-milyong utang mo sa akin na pinatawad ko sa iyo? Hindi ba dapat lang na i-reflect mo yung the same thing? Napakitaan mo rin ng mercy, ng kindness? Pero anong ginawa mo? Naging malupit ka. So therefore, what you sow, you will reap. So kung paano mo na-treat yung iyong kapwa, ganyan din kita i-treat. Kaya ang ginawa ng Panginoong Yesus, pinakulong din siya at lahat-lahat ng bagay sa kanya hanggang sa mababayaran niya. Pero sad to say, hindi niya na kayang bayaran niyo. Okay? So that's the lesson about forgiveness. Kaya nga, ang pinaka-final message dito, sabi ng Panginoon, "So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart." Amen? So I pray mga kapatid, malinaw ito. Bakit nagiging mabigat ang hindi pagpapatawad? Kasi ayaw nating tumingin sa Diyos. Ayaw nating tumingin sa timbangan niya. Gusto natin yung timbangan natin. Kaya nagiging mabigat para sa atin. May sarili tayong timbangan at doon natin minemeasure yung ating kapwa-tao. Sa halip sana na i-measure mo kasama ang iyong sarili doon sa ginawa ng Diyos sa atin. Ang dami nating kasalanan, mga kapatid, sa Diyos. We deserve death. We deserve hell. And yet, despite ng mga bagay na yon, ngayon tinawag pa tayo ng Diyos na mga anak niya. Kaya nga ang sabi doon sa may 1 John chapter 3 na binasa natin, what a great love na binestow ng Diyos sa atin that He called us children of God. Isipin mo, what manner of love. Sino tayo? Sino kayo? Sino ako na para tawagin ng Diyos na anak niya? We are nothing. We are worthless people. And yet, kinahabagan tayo ng Panginoon. Alam nyo, minsan mga kapatid, kung bakit hindi natin nakikita ang mga ginawa ng Diyos? Kasi masyadong mataas ang tingin natin sa mga sarili natin. Hindi natin nakikita yung habag ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, madalas ko ma-encounter ito sa maraming mga Kristiyano. May mga Kristiyano na ang tingin niya sa sarili niya feeling entitled sa Diyos. Oh, anak ako ng Diyos, dapat si God, ginagawa niya lahat ng mga hilingin ko. Dapat ganito kasi anak ako ng Panginoon. No! We are not entitled. Kasi ang status natin sa Diyos is purely grace. Habag lang ng Diyos ang lahat ng kinikilusan natin. Kung bakit man maayos ang pamilya natin, bakit man tayo may hanap buhay ngayon, bakit man maayos ang lahat sa natin, bakit man pinagpapala tayo ng Panginoon, it is not because of us. Kung bakit man buhay man tayo ngayon. Kung bakit man natin ini-enjoy ang lahat ng privileges na meron tayo ngayon. It is not because of us. It is because of Him. Dahil ang Diyos ay mahabagin. So,
tanggalin na po natin sa ating mga buhay, mga kapatid, yung feeling entitled. We deserve nothing. Tatandaan ninyo, ano ang deserving natin? Hell. We deserve punishment, and yet hindi yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Mas pinili ng Diyos na kahit na tayo makasalanan, kahit na tayo ay enemies ng Diyos, pinili niya tayong kahabagan at bigyan ng pag-asa at kinabukasan. So, as a principle of forgiveness, is that grace or forgiveness to another is without limit. Huwag kayo maglagay ng limit kasi iyan din ang Diyos natin. Iisipin niyo mga kapatid, buhat ng pinatawad tayo ng Panginoon, magpahanggang ngayon nagkakasala tayo. Limitless din yung pagkapatawad ng Diyos sa atin. Ano kaya kung maglagay ng limit si God? Pero hindi ginawa ng Diyos yun. The disciples are not to count the numbers of time they forgive. Rather, as the parable teaches, they are to forgive much because God has forgiven much. Pangalawa, God requires us to mirror the things He has shown us. God has forgiven us lavishly. We are also obliged to forgive each other. We are commanded to give the same grace to others. When someone offends or sins against us, we should be willing to forgive him from a heart of gratitude for the grace to which we ourselves are debtors. Unawaan niyo mga kapatid, sino tayo dati? Tayo ay mga debtors who are unable to repay God. Amen? And yet God forgave all our sins freely. Okay? So, imimirror natin yon. Forgiveness is a divine enablement given to us by God through the Holy Spirit. Ang wicked, hindi nila kayang mag-forgive ng kasalanan from the heart. So, ibig sabihin, kung meron man silang ini-exercise man nila yung forgiveness, outside lang yon. Because He has no revelation of the greatness of God. Tayo, mga kapatid, nakita natin yung greatness of God. Sapagkat inilagay yun ng Holy Spirit sa puso natin. Minulat niya yung mata natin. God has given us the divine enablement to see kung gaano kalawak yung agwat, kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun din tayo iniibig ng Diyos. Kaya nga kung i-measure mo, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos, ano ang measurement mo? Kung gaano kataas ang langit sa lupa. Kung gaano kabanal ang Diyos at kung gaano tayo makasalanan, ganun ang measurement ng laki, yung vastness ng pag-ibig ng Diyos na iniukol niya sa atin. Kaya wag nating mamaliitin ito mga kapatid. Finally, dito tayo magwawakas. Ang commandment ng Diyos sa atin, be merciful as your heavenly Father is merciful. And this is the heart of the Lord's Prayer. In the parable, our Lord is teaching us that our sin or debt was paid in full by Christ and is the only basis for God's forgiveness. Pangalawa, we cannot repay our debt to God or earn our salvation. It is a gift of grace. Showing the same grace to our fellow men is reflecting the kindness and the goodness of God. Amen. So I pray mga kapatid, dito sa ating maikling pag-aaral ng Lord's Prayer neto, ito ay makatulong sa inyo ng malaki. Amen po ba? Ito po ay habag ng Panginoon sa atin na tayong lahat ay maintindihan natin yung mga vital component ng prayer na itinuro niya sa atin. Amen? So, purihin ang Panginoon. Pagkatapos ko pong manalangin, i-request ko po yung bawat isa na i-open ang camera at tayo pang picture taking. Tayo po muna lahat ay yumuko at manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sapagkat napakabuti mo, O Lord. Kami na mga makasalanan ay binigyan mo ng pag-asa. Sino kami, Panginoong Diyos? Wala kami pagmamalaki sa iyo.
Dati noon, O Lord, nung kami pa ay alipin ng kasalanan, hindi man lang namin maitaas ang aming noo sa langit sa dami ng aming pagsalangsang sa iyo. Pero Lord, ngayon, dahil sa habag mo, naititingala namin ang aming mga mukha at nakakatawag kami sa iyo, Abba, Father. Lord, nilinis mo kami at binigyan mo pa kami ng confidence to stand in your most holy presence. You gave us access sa iyong banal na presensya. Bagamat alam namin sa aming mga sarili, we are not worthy, O Lord God, sapagkat ang estado namin ay hindi dahil sa mga ginawa namin. Ang aming estado ay dahil ang Panginoong Hesus ay ibinigay mo sa amin. Kaya kami nagkaroon ng righteous standing before you. Kinuha niya ang lahat ng aming mga kasalanan. At Lord, tinanggap mo kami bilang iyong mga anak. Lahat ng ito, we do not deserve this, Father God. Lahat ng ito is purely grace. Purely favor. Dahil ikaw ay mahabagin. Ginawa mo ito ay dahil you vindicated your holy name. Kaya nga, O Lord, ang masasabi lang namin sa iyo, maraming salamat sa napakasaganang pag-ibig na iniukol mo sa amin. Kahabagan mo nawa kami, nawa Panginoon, sa bawat araw, O Lord, sa lahat ng ginagawa namin na walang kahit na kaunting kayabangan o kapalaluan ang papasok sa puso namin. Bagkus lagi kaming titingin sa iyo, sa ginawa mo, nang sa ganon, O Lord God, araw-araw ay mananariwa sa aming puso yung kahanga-hanga mong gawa. At ito ay ikikwento namin sa mga tao kung gaano kakabuti isang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa aming buhay. Binigyan mo kami ng pag-asa at kinabukasan dahil kinahabagan mo kami. Ama, salamat sa gabing ito. May you bless us all at nawang bawat isa ay napagpala sa iyong mga salita. Salamat, Ama. Sa iyo ang kapurihan at pagdakila sa iyong kahanga-hangang mga gawa. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, pwede pong paki-open ang mga camera. Tayo po ay mag-picture taking. Thank you po. Sige po, paki-open po yung iba. Yan, purihin ng Panginoon. Yan, tayo po ay meron pong 35 participants. Congratulations. Purihin po ang Panginoon, nawa na pagpala po tayong lahat. Sige po, mag-picture taking po muna tayo. Yan, smile. Yan. God bless po. Thank you po ulit. Pwede nyo na pong i-close ang inyong mga camera. At binibigay ko na po ang microphone kay Sister Joy. Amen. Glory to God sa napakagandang mensahe na ibinaba sa atin. Alam ko na pinagpala po tayo. Amen. Amen. Open na po ang gustong mag-share o testimony o may mga question po na pwedeng sagutin po ni Pastor. Huwag po kayo mahiya. Isang pribileyo po ito na magkaroon tayo ng karagdagang karunungan. Amen? Ayon po sa salita, ayon sa Biblia po. Open lang po, unmute lang po mga kapatid. Sino po ang gustong mauna? Sige po, wag po kayo mahiya. Libre po yan. Amen Para po libre po. ma-enhance po yung ating knowledge sa Oo. Para magkaroon po tayo ng komportableng huwag po kayo mahiya. Magtanong po. Sino po ang gusto magtanong? O meron kayong gustong i-share? O meron nag-rema po sa inyo? O making testimony? O ano po ang impact po? O sa message po? Pro Fortune, may gusto kang itanong? At meron. Good evening po sa Pastor Jess. Good evening po. Oo. po sa inyo. Yung bang pastor sa yung bang meron bang proforma o template ang prayer? O wala, pastor? Merong proforma template na sinusunod? Wala namang proforma na template. Ito ay basta ang purpose lang kasi ng Lord's Prayer, hindi ito parang maging maging iyon yung pinaka-order talaga, kundi ito po ay pinapakita lang sa atin yung mga vital component ng prayer. So, hindi naman
most of the time we pray for ganito, no? Pero ang nais lang ng Panginoon, maalaala mo, importante ito. Itong mga part na ito. At nais ng Diyos na ipag-pray mo to, i-include mo to kasi vital ito para sa atin. Okay. Salamat. Meron po pa. Follow up po. Meron po, Pastor. Sige po, kapatid. Sige po. Sa akin pong yung aking vocal prayer o personal prayer na ginagawa ko sa aking quiet time o sa gabi, mostly sa 5 a.m. sa umaga, madaling araw, saka sa gabi bago matulog. Kasi Pastor, aside from vocal prayer ko at saka yung personal prayer, nire-recite ko din yung yung Psalm 91. Psalm 91, prayer for protection. Okay ba po yung Pastor na talagang ginagawa ko na yun daily sa gabi lalo? Yung aside doon, yung Psalm 91, Psalm 23, mga powerful prayer din po yun Prayer din po yun na binabanggit. Okay lang po yun na aking... Ang mga Psalms is ang mga Psalms is karamihan in a form of prayer. Ako din ginagawa ko rin yung kapatid. Nagpe-pray din ako minsan na sinasama ko ang confession ko sa Book of Psalms. Pero it doesn't mean na yun ang laging hindi yun ang laging practice. Sometimes freely from the heart, kung ano yung pasasalamat mo sa Panginoon o ano yung ginagawa ng Panginoon, marami tayong dapat ipag-pray, no? Iyon ay mga guide lang sa atin, yung sa may Book of Psalms. Okay. Mga guide lang. Isa po, Pastor, isa pa. Pwede yung humirit. Sige po. Kasi siguro mga last month ba, yung nabanggit mo yung pagdating sa prayer, huwag gagamit ng hasty word, huwag gagamit ng yung redundancy. Kasi minsan po, Pastor Jess, nakagamit din ba ako, parang nagiging redundant yung redundancy nandoon Dapat, yung ba'y okay lang, mas araw-araw kong gamitin mga word na yun, o dapat minsan lang? Hindi naman po, ang talagang, ang ayaw lang ng Panginoon, alam mo yung repetitive prayer in a form of chanting. Alam mo kasi yung mga pagan prayer kasi, nag-chant sila parang yung enchant, tawag ba rito? Meron silang ginagawa nilang repetitive prayer in a belief na akala nila pag paulit-ulit yung prayer nila ay parang nabubuksan yung langit at nagkakaroon sila ng access. So hindi po ganun yun, mga kapatid. So tayo sometimes, 'di ba, pag ako, for example, pag nagpe-pray ako, inihiling ko yung kagalingan ng karamdaman at madalas ko itong mabanggit sa mga prayer ko sa Panginoon araw-araw. So wala pong doon, hindi po redundant yun, hindi po yun yung repetitions. Hindi po ganun yun. Ang repetitive prayer ay po pwede rin may consider na para bang naka-pattern. Tulad dati, nung tayo po nasa Katoliko pa, naka-memorize. So, yun po yung isa sa mga uri ng tinatawag na repetitive prayer. Kasi yun, dead prayer na yun It must be from the heart. Ganon. Kahit na mention mo yan daily or oftentimes, as long as hindi po siya yung mga memorize. Ang prayer lang po, simple lang po yung kanyang major component sincerity. Nakipag-usap ka sincerely sa Diyos na buhay. Amen po, amen. Salamat po, Pastor. Thank you po. God bless. Yung iba naman po, pwede po kayo para po makatulong po kami sa inyo sa paglago ninyo at pagkakilala ninyo sa Panginoon. Sige po. Wala pong bayad. Opo, Pastor. Pastor, tutugtungan ko po yung tanong ni Brother Fortune. Opo. Yung mga prayer request, pwede pong araw-araw na ipaidulog lagi yun sa Panginoon? Oo. Kunyari, you are praying for the salvation of your family, for the healing. Wala pong masama yun Pero, gaya po ng ating mga napag-aralan in the past, yung ang nais ng Panginoon na ang pinaka-top priority ay yung kingdom of God. So, i-include natin, hindi lang ang prayer natin, hindi lang siya limited sa mga material things, sa mga physical things.
may mga bagay na mas mahalaga pa doon, yung tinatawag na mga bagay na eternal. Nais ng Diyos na maging ma-include yon sa ating sa ating mga panalangin. Kasi ang mga bagay na material, lumilipas yan. Di ba? Kahit na ikaw ay makatamo ka sa Panginoon ng kagalingan ng iyong karamdaman, eventually magkakasakit pa rin tayo. Kaya nga, may mga bagay na eternal na mas lubhang mahalaga at iyon yung nais ng Diyos na tayo. Wag din natin kakalimutan na ang Diyos ay omniscient. He is all-knowing God. Actually, alam niya na yung ating mga pangangailangan. Pero nais lang ng Panginoon na matuto tayong magdepende sa Kanya, idulog natin yung lahat ng bagay na concern natin sa may buhay. Pero may dapat nasa tamang perspective yung pagdulog natin sa Panginoon. Sige po, pwede pong Thank yung you po, iba. Pastor. Open lang po kayo, unmute lang po. Sige po. Mr. Ivy, sige po. Nakakatulong po ba sa inyo, mga kapatid? O pwede po kayong mag-share ng inyong mga insight na tutunan niyo sa Panginoon. Kung gusto niyo pong Sige po. Nahihiya yung iba. Hindi sila dyan. Sino po? Sige po. Courage po. Kahit na insight o ano yung natutunan yung vital sa gabing ito na nakatulong sa inyo, sige po, pwede niyo pong i-share. Sige po. Papasalamat ako sa ating Panginoon. Pagmamahal pa. Kahit hindi makakonsentrate sa pagpapuri sa ating from beginning, di ba, sa vital components of prayer na topic natin. Pagpapuri sa ating Panginoon. Napakalaking sa akin bilang ginagamit din, binigyan ng pribilehyo ng ating Panginoon sa panalanginan. So, through online, so mayroon po kasi kami dito sa bansang Israel, under po sa church, face-to-face. So, meron kaming prayer chain. So, siyempre, yun nga po, tayo po or kami po, nagpe-pray, ayun din po sa kung ano po yung tutunan namin, nagpapuri sa ating Panginoon. Kasi yun po, napakalaking tulong kung paano talaga dapat tayo mananalangin, tutulog, lalapit sa ating Panginoon. At kanina na nababasa ko sa TikTok, pagka-join ulit, ano yung ibig sabihin ng, ano yung simul, gustos, expectator, yun. Yung nasa background mo po. So, praise God, nilagay mo siya kanina. Kahit hindi ako masyado sabi ko, tatanong ko mamaya yan kay Pastor. Igulat ako nung pagbalik ko sa, dito sa place ko. Yun, nandun na yung meaning. At tunay nga po, totoo na talagang pagdating sa forgiveness, kasi talaga mayroon tayong mga sariling timbangan, diba? Kaya kung bakit ito mabigat, ito sa kanya okay lang, madali lang, but papuri sa ating Panginoon talaga, tinuturuan tayo na yun nga po, hindi natin kaya without Him, diba? Yun naman po, nasusulat sa kanyang salita. Kaya talagang patuloy lang tayo manaman. Amen. At talagang, even di ba po, ang Book of Proverbs, ito yung mga moral wisdom. Pero dahil sa kasalanan, kasi halos lahat itong yung forgiveness at yung dinais yung kalaban ng ating Panginoon ay nakukuha din natin sa Book of Proverbs. Totoo nga, kapag nasa under tayo pa rin ng sin, di ba nga is wicked or ayun po, kung saan yung moral makukorrupt, di ba, ng kasalanan. Kaya talagang papuri sa ating Panginoon, patuloy tayong minunod sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng wisdom na pinagkaloob sa iyo, Pastor, na patuloy niyo pong ibinabahagi sa bawat isa sa amin, lalo bilang hindi naman lahat kami nag-aaral at nandoon na based lang sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon at pag-join sa mga platform. But all glory to God, dahil ito ay nagiging lahat kasang kapani ng ating Panginoon para patuloy tayong mag-grow, patuloy makilala at lumalim yung pagkakakilala natin. Pero okay lang po, Pastor. Hingi ako ng konting tulong po sa aking exam question. Ano Na, po yun?
ito po, kapag sinasabi po yung the prophets are the king conscience for the nation of Israel, ano po yung unawa natin sa ganon? Sis, medyo mahina kasi yung microphone mo. Ilapit mo siguro yung ano mo Ay, para marinig ka namin ng sorry ano. po. Medyo mahina kasi. Opo, yung Bluetooth po kasi gamit kasi. Para maging malinaw yung ano. Ayan. Narinig na po. Narinig na po? Yan. Oo, maganda yan. Okay, thank you. Pasensya na po, naka-Bluetooth ako kanina. Yung question po kasi, isa sa mga nahihirapan po ako dito, hindi lang po ako nagtulong na magkaroon ng idea mula din sa ating Panginoon. For sure, napagdaan po ito. Explain the meaning when we say the prophets are the king conscience for the nation of Israel. Yung mga prophet po, Oo. major, minor. So na sinasabi ko that na sila yung konsensya ng buong bansang Israel sa panahon ng Old Testament. Ah, so yun ang gusto mong masagot. Opo, gusto ko po. Ang Yes po. Kaya pwede niyo po oo. explain. Ang naging role ng mga prophets in the Old Testament ay alam mo sila yung parang mga ano para silang mga taga-remind kapag Opo. kapag nagfo-fall kasi may dalawang ano no section yung bayang Israel. Meron yung ecclesiastical sa temple, ito ay ruled by the priest, at saka yung Mhm. sa civil government. So Okay. kapag yung hari ay nagfo-fall away o kaya yung priest no naliligaw, ang nagsigad ay nagre-raise ng prophet. Sila yung Mhm. inuulit nila yung mga sinasabi ng Panginoon. Sinasabi nila ano yung sinasabi ng batas ng Diyos, at kapag ikaw ay pag kayo ay nagpatuloy sa ganito, mangyayari sa inyo yung mga banta ng salita ng Panginoon. Actually, para sila mga lawyer, yung mga prophets noon. Pero yung, Mhm. ayun nga, parang ang pagkakadescribe ng iba, parang sila yung conscience. Actually, sila Mhm. yung mga pinapadala ng Panginoon para makapanumbalik nawa yung itong mga sensitive officials ng bansa, lalo na yung priest at saka yung king. Sa ngayon, sa Opo. panahon natin ngayon, maraming so-called prophets. Pero Mhm. uh, I think hindi sila nagfi-fit doon sa may sa yung talagang role ng prophets, Mhm. especially yung nakita nating mga halimbawa sa Old Testament. Kasi talaga sila Opo. ang tatapang talaga nila. Umaharap talaga sila Mhm. sa hari. Etong mga prophets na to, they bark doon sa labas, pero takot silang magsalita sa harapan ng mga hari. Okay. Opo. So yun ang pagkakaiba Thank ng mga prophets noon at saka yung mga so-called prophets ngayon. Stop na lang. Stop. Okay? Okay ba yung sister Thank you po. Irene? Thank you po, Pastor. Sister Irene is from Israel. Yes, praise God. Pero sabi po kasi ng, di ba, sa aming pag-aaral, pero naniniwala, di ba po, may mga prophets din ngayon, pero lagi po silang nakabase sa kung ano po yung sinabi ng ating Panginoon dun sa Old Testament. So, siyang patuloy na nagkakaroon ng katuparan dito. So, patuloy lang na iniihayag. Kasi po, di ba, kahit noon, yung mga apostol, ang laging sinasabi na ayon sa kasulatan. So, ganun din po ngayon na laging ayon sa kasulatan po ang dapat lang talagang mapahayag. Yung, ayun nga lang, like, nabanggit mo po, parang ang sa akin naman, Kasi, kapatid, si sige Jesus po. Christ is the ultimate prophet na lumitaw. Um, Kasi tapos okay na po. natapos na yung announcement ng kingdom, natapos na yung lahat ng mga dapat, yung mga major work. So, Uh-huh. na nung dumating ang Panginoong Yesus. Siguro minsan upuan natin yan, one session, yung mga prophet, para Okay. ma-identify natin yung totoong prophet at saka yung false prophet. Okay? Bigyan natin yun Ah, ng isang session. thank you po. Sige po. Maraming salamat, Pastor. God bless. Sige po, yung iba, bago po tayo mag-ano. Mute lang po mga kapatid.
Sige po. Meron pa po. Meron pa gusto mag-share? Meron pa gusto magtanong? O maliwanag? Maliwanag na po. Siguro, iniipon pa nila yung tanong nila next week. Amen. Amen po, Pastor. Next meeting po, Pastor, magra-write down na po, Pastor. Okay. Amen. Okay, Amen. so Sister Thank you. Joy. Thank you po sa pagdalo ng gawain na asahan po namin na magjo-join po kayo. Pwede ba tayong closing prayer? Pwede nating pasalamatan ng Diyos sa gabing ito. Pwede nating hilingin kay Sister Willie Jean kung open po siya. Available ba si Sister Willie Jean? Brother Fortune? Okay, ano po? Sige. Okay, open, closing prayer for Thank Okay, you sige, po. sige. Salamat. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, salamat po sa gabing ito na tinawag mo yung bawat isa na kahit po nasa malayong bansa sila, nasa malayong bayan, ay talagang inuna kayo. Binigyan kayo ng priority upang makarinig kami ng mga banal na salita na talaga ibinibigay ni Pastor Jess bawat isa. At dito yan, nagkakaroon kami ng kaalaman. Ito yung mga food for the soul na talagang dapat namin ma-enhance lalo sa aming isipan, sa aming puso, maibigay. At alam ko na ang Panginoon Diyos ay nagagalak sa mga ganitong gawain spiritual. Panginoon Lord, ingatan mo rin, Panginoon Lord, ang mga pamilya nila, kanilang mga tahanan habang narito kami sa aming fellowship Bible study na ito na ingatan mo ang kanilang pamilya at lahat, Panginoon Lord, nilayo mo sila, lahat ng uri ng panganib, tukso kalamidad sa kuna, Panginoon Lord. At alam ko na ang lahat ay gagabayan mo. At kahit ang lahat ng ito, Panginoon, tinataso sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. We pray, Amen, Amen, Amen. Salamat po. Amen. Thank you for God po. Amen. God bless po. Good night po. Amen po. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night to you. God bless po. God bless po. Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye. Alam, bye-bye. Bye-bye. God bless. God bless. Bye-bye. Bye-bye na.